Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, talagang mainit, matindi na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin dito sa inabot na ng ika nga po'y 2 linggo na matinding pag-aristo dito kay Kibuloy. Nako po. At gusto ko pong ibahagi sa inyo itong ating munting pagtatalakay tungkol dito sa ika nga po'y kung nasaan na nga ba si Kibuloy, kung bakit hindi pa na-aresto po ito hanggang ngayon. Ano nga ba ang tunay na nangyayari na kapaloob sa mga binibitawan na pananalita nitong PNP Davao tungkol dito sa matinding pagganap at pag-aristo ng Sergeant at Arms dito ho kay Kibuloy. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ako po'y muli nagpapaalala, please subscribe my YouTube channel kung bago pa lang po kayo at sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Tapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, mga kaibigan. Nako po, palakpakan muna tayo. Ang daming tatalakayin po natin. At ika nga po ito isingit natin. At sa lahat po ng concern, nagbibigay ng message sa aking messenger, tumihingi po ng latest update, ay ito ho, mga kaibigan, bagamat hindi po lingid sa inyong kalabab. Nung hindi pa lumalabas ang warrant of arrest, 1 day before bago lumabas ang warrant of arrest, diyan po sa Senado nitong si Kibuloy, ang PNP Davao. I'm very sorry at ako'y namamalat, namamaos na naman. Walang cut, dire-diretso tayo. Ang PNP Davao before ay nagsasabi na sila po ay naka-alerto, sila po ay handa dito sa pagtulong, sa paghuli, pag-aristo kay Kibuloy. Yan po ang kanilang mga sinabi nung 1 day before bago lumabas ang warrant of arrest. Talagang matindi, di ba? At in-interview pa ho dito ang direktor ng Davao Pro 11, talagang matikas. Maganda ang kanyang paninindigan. Mayroon pa nga silang nakahanda na ika nga po hahadlang kung sakaling mayroong kaguluhan na mangyayari. Dahil alam po naman natin na mayroon itong tagasunod, itong si Kibuloy, at si Kibuloy ay mismong nagbanta na kapag hindi po siya magpaparesto at meron din nagsasabi magkakaroon ng kaguluhan, dadapuat sa interview ng Pro 11 ng Police Director diyan po sa Davao ay handa po sila. At mayroon pa nga silang sinasabi na mayroon silang moderno na kagamitan, bagong kagamitan para matrace nila ang kinaroroonan na lokasyon ni Kibuloy, ba't hindi po nila kinumpirma? Dahil parang pumapasok doon yung confidential, o sikreto na galawan, o pumapasok doon yung pinagpapaikot sila ng taong bayan. Bakit po natin natatakayan, mga kaibigan? Dito sa puntong ito, bago ho naman magmahal na araw, ay biglang naglabas po ng salaysay itong PNP Davao na clueless sila. Hindi raw po nila alam kung nasaan si Kibuloy. Mga kaibigan, yan po ay nilabas na statement on the record ng Police Davao na hindi nila alam kung nasaan daw po si Kibuloy. Clueless nila. Kaya marami po ang nag-react diyan. Mga mahal natin taga-subaybay, alam ko, isa kayo sa mga masugid kong taga-subaybay na samot-sari reaksyon
tungkol diyan sa sinabi na clueless. Hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Mga kaibigan, talagang matindi, di ba? Palala ng palala. Mayroon ba ditong himala? Parang naghihimala, di ba? O kung mapapansin niyo po, talagang matikas ang paninindigan ng PNP before. Na tutulong sila at naka-alerto, handang-handa sila. May modernong kagamitan pa nga para matrace ang isang tao katulad ni Kibuloy kung nasaan naroroon. But sumapit po before ng Holy Week ay hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Walang clueless sila. Clueless sila, mga kaibigan. Talagang hindi nagamit yung modernisasyon na ika nga po pan-trace kung nasaan ang lokasyon, di ba? Dito sa puntong ito, ang huling latest update tungkol naman ito'y mainit-init pa na binitawan sa press conference ng PNP Davao Pro 11. Ito ang latest update. Kahapon lang po ito naglabas. Ang sabi nila ay posible na wala na si Kibuloy sa ika nga po Davao. Talagang matindi. Ay ako tuloy natatawa, di ba? Ulitin ko. Posible si Kibuloy ay wala na sa Davao. Kaya dapat ang Sergeant at Arms ay makipag-coordinate na hindi lang sa Davao, ibig sabihin. Baka sabihin niyo buong Pilipinas, makipag-coordinate. Talagang may hilo tayo dito. May hilo tayo dito sa mga binibitawan ng salita nitong PNP Davao. Tulong-tulong ho sila ang PNP Davao sa pagbibigay ng salita, pahayag tungkol sa baluktot. Sabihin natin baluktot na pananalita. Nung una, naniniwala po tayo dito sa mga binitawan nila, handang-handa. But iba ho ang pinaghahandaan nila di ba? Pinaghahandaan nila nito. Ang ika nga po kung paano hindi mahuli si Kibuloy. Hindi po naghahanda ang PNP Davao para ika nga po hulihin si Kibuloy. Hindi po sila naghahanda. Naghahanda po sila para ika nga po makalusot na mahuli itong si Kibuloy. Ayon po. Diyan po sa ating ika nga po gulong na takbo ng kanilang mga paliwanag at aksyon, mga kaibigan, na kung susuruin po natin, ito ay isang public opinion. Ay pawang mga basura ho ang mga sinasabi nila. Mantakin mo, wala clueless sila, binitawang pananalita. Ngayon sasabihin naman ang last na binitawan nila ay hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Ibig ko sabihin na yan, wala na si Kibuloy, posible? Sa Davao ho? Ay kala ako ba'y clueless kayo? Ba't sasabihin nyo na wala na sa Davao si Kibuloy? Ay talagang matindi ito. Kayo ba ay nasubrahan ng talino? O nasubrahan kayo sa pagiging panati ng inyong mga amo, mga kaibigan? Kaya kahit ganyang pagharap nyo sa media ay hindi nyo maipaliwanag ng tama kung ano na ang nangyayari diyan kay Kibuloy. Mas maganda, I'm very sorry. Hindi naman po tayo nagmamalinis dito. Mga major kayo, Colonel. Alam ko matatalino kayo, malawak ang inyong karanasan pagdating sa ganyan. Dahil unang-una, active duty kayo. Nandiyan po araw-araw, naihersisyo ang inyong mga utak diyan sa PNP. Maaga kayong maligo, papasok sa trabaho. Siyempre, yung utak nyo maaga rin ma-exercise. Kung ano man samutsarya ang kinakaharap nyo. But sa mga paliwanag nyo dito sa huling paliwanag at pangalawa, yung pangalawang paliwanag nyo ay clueless, nauutal pa kayo. Dito sa huling paliwanag nyo ay posible na wala na sa Davao si Kibuloy. Nauutal-utal pa doon kayo sa press conference. Mahirap mag-imbento.
Lalong-lalo na pag nasa harap ng camera, ba't nagagawa nyo ho yan? May batayan po tayo dito sa mga sinasabi natin, nagbabatay po tayo. Doon po sa mga binitawan nila na mga salaysay. Mga kaibigan, hindi na lang po natin pinakita dahil naipakita ko na po sa inyo yan. Diretso ko lang po ang ating pagtatalakay dahil kinulang po tayo ng oras sa mga nakaraan nating vlog. Kaya dinidiretso po natin ngayon. So, maliwanag po dito na sinasabi nyo, handa kayo sa pagtulong. Kung sakali makipag-coordinate ang Sergeant at Arms para hulihin si Kibuloy, ay wala ho kayong paghahanda sa paghuli. Pasintabi na ho. Ito ay isang public opinion punto de vista na walang kumpirmasyon. Handang-handa po kayo para na sa ganun po hindi mahuli si Kibuloy. Handang-handa po kayo para makatakas ng tuluyan si Kibuloy. Mga kaibigan, ay yan po ang nakikita ng mga galawan sa inyo. Kaya't nandoon po ang pagdududa ng taong bayan sa inyo. Mga kaibigan, mantakin mo, hanggang ngayon, ay ang sinasabi nyo, ay wala po na ikangay hindi akma. Dahil sa binitawan yung pananalita before, mga kaibigan. Kaya parang biglang lumiko, biglang may pumaliktad. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ano ang dahilan? Di ba? Unang-una, sabihin nyo kayo ay walang access sa intelligence dito kay Kibuloy. Ay, sa bagay, sa laki po ng intelligence fund na binibigay sa PNP, wala pa rin kayong access kay Kibuloy. Nasa na yan? Ngayon, kung wala kayong access, bakit sasabihin nyo na wala na diyan? Kung wala kayong access sa intelligence, bakit sasabihin nyo na posible na wala na sa Davao itong si Kibuloy? Anong nangyari? Hula-hula na lamang? Niloloko nyo, pinapaikot ba ang taong bayan? Ulitin ko, lumalabas nyo dito na naghahanda kayo, pinaghahanda nyo. Nalituhin ang taong bayan, lituhin ang manghuhuli. Naghahanda kayo para na sa ganon, hindi mahuli si Kibuloy. Dapat to ang ginawa nyo dito. Naghahanda ho kayo para tuluyang mahuli si Kibuloy. Yun dapat ang ginawa nyo. Ba't hindi ho? Mga kaibigan, abangan po natin. Kung ano ang muli na ibibigay na pahayag sa ating mamamayan nitong PNP Davao. Dahil yung pong pahayag na huling pahayag ay noong last day po, ilang araw na nakakaraan, sapagkat marami ho ang nag-aabang dito. Dahil inip na po ang taong bayan. Dahil ito po ay hindi kapakanan ng isang tao lamang. Institusyon po ng Senado, ang ika nga po nakataya dito dahil kung hindi po magaganap ang proper na pag-serve ng warrant of arrest dito at nagkakaroon po ng sangkut portion, palakasyang portion, connection portion, ay dito po pumapasok. At kung hindi po ito maaresto, si Kibuloy ay dito pumapasok na talagang malaking ebidensya ng batas sa bansang Pilipinas ay para lang po sa mahihirap na katulad ko, hindi po para sa mayaman. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Muli po diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot. Inaanyayahan ko po kayo pag may pagkakataon. Public opinion po bilang suporta nyo dito sa ating pagkikipaglaban. Kung ano man ang pinaglalaban natin dito. At siyempre, isang like lang po sa video na ito ay napaka-importanting malaga. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpak.